Hi guys! Good afternoon! Good afternoon sa inyong lahat or good morning sa mga morning pa. At dito guys ay sa amin ay afternoon na. 2:18 na in the afternoon. So, samahan niyo ko guys na lakwatsa tayo. At iniisip ko guys na mag car wash kasi itong car ko sobrang dumi na. At siguro mga na akong hindi nag-car 2 weeks na. At kapag umuulan, ang bilis magkaroon ng magkaroon ng dumi ng sasakyan. At itong sasakyan ko ay puti pa naman. So samahan niyo ko guys. At ang panahon namin ngayon, dati guys, napakainit. Yung dati kong vlog, napakainit, napakaganda ng panahon. So ngayon guys, ito ang panahon namin ngayon dito. Kasi mayroong wildfire. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan ang itsura ng langit natin ngayon. Makulimlim na hindi mo maintindihan kasi dahil sa usok guys. Kasi may tinatawag dito sa amin na wildfire. Ang usok ay nag-i-spread out dito sa lugar namin kasi sobrang hangin, mahangin talaga. So kaya ito sobrang makulimlim, ang pangit ng panahon. Kailangan namin guys ng ulan kahit na hindi malakas, basta may ulan pa rin. At least nakakatulong talaga sa pagsugpo ng fire. So dito pa naman guys, kapag mag-start na ang wildfire, ang bilis lang na kumalat kasi lalo na pag malakas ang hangin. Kung saan yung diretso ng hangin, yung papunta ng hangin, doon naman ang papunta ng ng apoy. So kaya ang bilis lang kumalat. So ngayon guys, 2 days na kaming may warning for evacuation. Kaya kami ready na rin kami. Ready na rin kaming mag-impake ng mga gamit namin. Yung mga importante, inimpake na namin, lalo na yung mga papilis namin na importanteng papilis. Yun ang kailangan na i-impake ka agad. So ako guys, since na may mga news na mag-evacuate, immediately kahit pagod na pagod ako guys from work, yun talaga ang binigyan ko ng pansin na i-impake. So mga nasa luggage na sila, sana wala akong nakalimutan na mga papilis kasi kahit makalimutan ko na guys mga damit, okay lang ako kasi pwede naman na bumili na lang, wash and wear, who cares, basta yung mga importanteng papilis, mga dokumento, yun ang kailangan na kunin talaga. So madaling salita, sa ngayon guys ay sobrang nagkakatrauma ako kapag may wildfire kasi nagkaroon na kami ng wildfire dito sa lugar namin 2026. So 8 years na guys na nakalipas. Laging mayroon dito pero yung mga maliliit lang na usok. At noong 2016 talaga, yun talaga guys ang
sobrang hirap na sumpuin talaga yung apoy. At in one day and one night, inabot talaga kami. So maraming nasunog ng mga bahay dito sa malapit sa amin kasi ang bilis talaga ng apoy. And then lalo na yung mga malalapit sa mga may kahoy, ang bilis pala guys, ang bilis kumalat ng apoy. Kahit na maanuhan lang yung kahoy, kahit yung kahoy ay hindi dry, or ibig kong sabihin yung buhay pang kahoy, once na nadapuan talaga ng apoy, ang bilis kumalat. Pagkatapos plus pa dun sa hangin, talagang para lang na gumaganyan yung apoy talaga. So hanggang sa dumating sa umabot dito sa amin yung apoy, yun, nag-evacuate kami guys. Tamang-tama na nasa work ako noon, asawa ko nasa work din. Si Ina noon, elementary pa lang. So kaya, kumbaga, matagal ng panahon kasi grade 5 yata si Ina noon. So ngayon, college na si Ina. So kaya, matagal na nangyari. Matagal na. Pero hanggang ngayon guys, may trauma pa rin ako. At, ewan. Kaya gusto ko yung laging klarado lahat. At minsan nga, ayaw ko nang tanggalin guys yung mga damit ko sa bagahe. Kaso lang nung umuwi nga kami ng Pilipinas noong 2022 at umuwi yung magama ko rin last year, yun, kinailangan yung bagahe. Yun. Kaya nagano kami. Tinanggal namin doon sa luggage namin. So ngayon impake na naman. Saglit lang ako guys dito sa kaibigan ko na naman. Back to road guys. May pick up lang ako guys sa kaibigan ko kasi gumagawa siya ng rice coffee. Kung sino guys ang nakaka-relate sa inyo na noong mga kapanahonan ko 70s, ang kape namin noon ay rice coffee. Napakasarap, sobra. So, sino nakaka-relate sa inyo guys? So, ngayon, yung friend ko, nagtututong talaga siya ng bigas at ginigiling niyang sarili. So, homemade talaga. Ayun, binigyan niya ako. So, paborito ko pa naman yan. At yan ang hinahanap-hanap ko, kaya yan nung umuwi ako sa Pilipinas. Wala talagang gumagawa doon. Hanggang sa pagbalik ko dito guys. May emergency. Sorry guys, may pulis kasi, may emergency. So madaling salita, ayan guys, may mga pulis. Yan ang maganda dito guys, kasi kapag may mga emergency, basta magwangwang na yung mga siren nila, nagaano na, gilid talaga ang mga tao, gilid ang mga sasakyan, kasi kailangan talaga bigyan ng space ang mga ganun, lalo na pag may mga ambulansya, yung fire truck. Kailangan kahit na nagmamadali ka rin, gigilid ka talaga. So yan ang respeto dito guys ng mga driver. Isa yan sa talaga. So madaling salita, nung pagdating ko nga dito sa Pilipinas, ay dito sa Canada,
Yun ang naaalala ko, yun ang na-miss ko na ano, yung rice coffee. Kaya mabuti na lang nung nakwento ko yun dito sa kaibigan ko, sabi niya, ay nako, mayroon ako niyan, bibigyan kita. So kaya bago ko binigyan ay nagtimpla muna siya ng ininom namin habang nagkikinto-kintuhan kami. Ang sarap, sobrang sarap talaga. So guys, ano pa rin, itong panahon pa rin namin, mausok pa rin. Nakakalungkot lang din. Bakit kaya ganun? Hindi ko maintindihan bakit ganun. Mahangin pa kasi. Kaya tuloy. Kaya tuloy maano pa rin. Mausok pa rin. Kumusta kayo guys? Anong merienda natin dyan? Anong makakain nyo dyan guys?